isang lalaki. Hindi ko kailanman inakala na darating sa punto na kakailanganin kong ibahagi ang ganitong klase ng kwento. Pero minsan, ang sakit kapag kinikimkim mo, mas lalo kang nauupos sa loob. Kaya ito ako ngayon, nagsasalita, hindi para husgahan, kundi para ilabas ang bigat na matagal ko ng pasan. May asawa ako, may anak kami, isa kaming buo noon, masaya, nangangarap, nagbubuo ng plano para sa kinabukasan. Ngunit dumating ang araw na unti-unti niyang binawi ang pangakong binitiwan niya sa altar. Pinatira niya ang babae niya sa mismong bahay namin. Opo, sa bahay na ikaw mismo ang naglinis, nagayos at naging tahanan mo sa loob ng maraming taon. Wala akong nagawa, wala akong sariling hanap buhay. May anak kami. At sa utak ko noon, mas mahalagang may bubong sa ulo ng anak ko kaysa sa dignidad ko bilang asawa. Mas inuuna ko ang kaligtasan ng anak ko kaysa sa sarili kong damdamin. Ang mas masakit, salaitan ang schedule namin. Lunes, katabi ko siya sa higaan. Martes, sa kerida naman niya. Parang may schedule ang pagmamayari sa puso ng isang lalaki. Parang may rota ang pagiging asawa. At ako, anong tawag sa akin? Legal na asawa, pero kalahati na lang ang papel ko sa buhay niya. Nagseselos din ako sa tuwing naririnig ko sila sa kabilang kwarto na naglalambingan, nagpapakaligaya sa bawal na pag-ibig. Habang ako ang nasa isip ay kailangan kong magpakatatag alang-alang na din sa anak ko. Oo, siya ang nagbabayad ng kuryente. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya ang tumutulong sa pangarap ng anak ko. At dahan-dahan, natutunan kong lunukan ang lahat ng iyon. Hindi dahil okay lang. Hindi dahil tama. Kundi dahil wala na akong lakas para lumaban. May mga gabing umiiyak ako sa katahimikan ng banyo, hinihinaan ko ang paghikbi ko para hindi marinig ng anak ko. May mga umaga na tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at nagtatanong, ganito na lang ba ako? Pero kahit nakakainis pakinggan, dumating sa puntong, tinanggap ko na. Tinanggap ko hindi dahil mahina ako, kundi dahil napagod na akong masaktan araw-araw. Masakit man aminin, pero habang siya ang bumubuhay sa amin, ako ay naging anino sa sarili kong buhay. Isang ina, isang asawa, isang babae, na unti-unting nawala sa sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito magtatagal. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na pipiliin ko naman ang sarili ko. Pero sa ngayon, ito ang kwento ko. Ang kwento ng isang tunay na asawa, na natutong mabuhay sa anino ng isang kerida. At ikaw, kung nasa ganitong sitwasyon ka rin, hanggang kailan mo kayang isakripisyo ang sarili mo para sa salitang, pamilya?